Bagong kasambahay lang si Cora sa mansyon ng mga Alegre. Marami silang mga kasambahay doon. Nasa 8. Marami ring patakaran na kailangan nilang sundin. Si Manang Stella ang nagtour kay Cora sa loob ng mansyon. Manghang-mangha ang dalaga sa mga sinaunang kagamitan, ganun din sa mga naglalakihang portrait ng pamilya at bawat miyembro nito. Isa ang nakatawag pansin kay Cora, ang makisig na binata sa nasa pinakadulong portrait. Nang mapansin ni Manang Stella na tinitignan niya yon, ay pinakilala sa kanyang iyon si Jose Antonio, ang bunso sa magkakapatid na Alegre. Matipid din ang mga impormasyong binibitawan ni Manang Stella, kaya maliban sa mga pangalan at edad ng mga nasa larawan, ay wala na siyang ibang nalaman. Isa sa mga ipinagbibilin sa kanilang mga kasambahay, pagsapit pa lang ng alas 6 ng gabi ay hindi na sila maaring lumabas ng silid nila. May CR naman ang bawat kwarto ng mga kasambahay, kaya wala silang aalalahanin anumang oras sila magbanyo. Sa umaga ay sa kanila gagawin ang mga nakatoka sa kanila hanggang bago mag alas 6. Dahil doon ay naging palaisipan kay Cora kung ano ba talaga ang nangyayari sa mansyon sa mga oras na hindi sila pinapalabas. Nang subukan niya yung tanungin kay Manang Stella, sinabi ng matanda na huwag na niyang subukang alamin kung ayaw niyang mapahamak tulad ng nangyari sa iba. Makontento na lang daw sila sa magandang pasahod ng mga Alegre. Nasa kahimbingan ang tulog ni Cora nang bigla siyang magising dahil sa kakatuwang ingay na narinig niya. Isang nakakakilabot na alulungan ng mga aso na hindi niya alam kung saan nagmumula. Hindi na siya makabalik sa tulog. Para siyang pusang umiral ang kuryosidad nang may marinig siyang sigaw na tila humihingi ng tulong sa loob mismo ng mansyon. Kaya naman napilitan siyang lumabas ng silid upang alamin kung sino yon at ano ang maitutulong niya. Tinuntun niya ang nakakakilabot ng mga pag-ungol at dinala siya ng mga paa niya sa dining room ng mga Alegre. Natutup niya ang sariling bibig sa nadatnan doon. Ang buong pamilya Alegre ay salo-salong kumakain ng kanilang midnight snack sa mahabang mesa at ang kinakain nila ay ang pira-pirasong katawan ng tao ng isang lalaki. Muntik na siyang masuka pero nalunok niya ang suka niya sa takot nang sabay-sabay na maglingunan sa kanya ang buong pamilya. Napaatras ang mga paa niya, sabay takbo at sigaw ng aswang. Hinabol siya ng mga ito. Sa pintuan sana siya didiretso sa main entrance dahil mas malapit yon kaysa silid niya. Pero hindi niya mabuksan, kakaiba ang lock nun. Maging ang mga bintana ay may lock din. Sa stockroom siya napadpad. Nagagilap siya ng pwede niya ipanlaban pero maplang ang nakita niya. Nang bumukas ang pinto ng stockroom ay tinusok agad niya ng handle ng map ang bumungad at saka siya lumusot sa pagitan ng mga hita ng lalaking Alegre. Ngunit nahagip ng babaeng Alegre ang buhok niya. Kakagatin na sana siya pero inunahan niya ng pagkagat sa braso nito, sabay dura niya sa napilas na balat ng babae kaya napatili ito. Nang mahagip ng kamay niya ang flower vase ay binasag iyon at iniamba sa sino man sa kanilang magtatangkang lumapit sa kanya. Nagkatinginan sa bawat isa ang pamilya at nagtanguan na tila nagkakaintindihan sa nais nilang gawin. Sa hudyat ng padre de pamilya ay sabay-sabay nilang inatake si Cora. Napatili na lang ng ubod lakas si Cora sa kamatayang inakala niya magaganap na sa mga sandaling iyon. Ngunit nagulat siya nang biglang isa sa mga Alegre ang umawak sa kamay niya at hinila siya patakas sa tiyak na kamatayan. Nang tignan niya ay si Jose Antonio yon, ang bunso sa mga Alegre na sa tingin niya ay kaidaran niya lang. Tumakbo sila sa basement. Doon ay may maliit na bintanang lalago sa isang tunnel patungo sa gubat. Anang binata, madalas ay doon sila dumaraan upang mambiktima. Ngunit sa pagkakataong yon ay ligtas daw ang daan na yon para kay Cora. Tinanong ni Cora kung bakit siya nito tinulungan. Ani Jose Antonio, palagi niya nakikita ang dalaga sa CCTV ng mansyon na laging tinitignan ang portrait niya. Hinahaplos at hinahagan kapag walang tao sa paligid. Tila nahihiyang napayuko si Cora. Itinaas ni Jose Antonio ang mukha niya at sinabing huwag mahiya. Siya man daw ay nabighani sa simpleng ganda ng dalaga. Ngunit hindi sila maaring umibig sa isa't isa dahil nasa iisang mundo man sila ay magkaiba naman ang kanilang lahi at paniniwala. Ang pamilya Alegre ay pamilya ng mga aswang.
Hinawakan ni Cora ang kamay ng binata at sinabing sumama ito sa pagtakas niya. Tumanggi si Jose Antonio dahil siya na raw ang susunod na pinuno ng kanilang angkan. Kaya naman bilang tugon sa damdamin ng dalaga ay hinagkan na lang niya ito sa labi. Tulad ng madalas nitong ginagawa sa portrait niya sa sala. Napapikit naman si Cora at dinama ang isang saglit na matamis na karanasang hindi niya kailanman makakalimutan. Lakad takbo si Cora palabas ng tunnel. Nangako siya kay Jose Antonio na hindi niya isisiwalat sa iba ang lihim ng pamilya Alegre. Nang tuloy na siya makalabas ng tunnel ay natanaw niya ang mansyon sa di kalayuan. Ilang saglit niyang tinitigan yun bago nagpa siyang maglakad palayo. Palayo sa una sana niyang pag-ibig.